Kasama po natin ang spokesperson ng DICT, si Asek Renato Paraiso. Magandang umaga po, Asek. Magandang umaga po, DJ Chacha at Sir Ted. Yes, good morning po, sir. Siguro bago natin puntahan yung issue ng pag-aalis nitong mga e-wallets nga po sa mga, o pag-aalis ng mga auto-debit sa e-wallet platforms. Explain po muna natin para lalo na sa mga senior citizen na nakatutok sa atin ngayon, mas maintindihan nila. Una po, sir, ano po yung e-wallet at paano po yung sistema ng auto-debit sa mga e-wallet platforms? Sige po, DJ Chacha. Ang e-wallet po ay mga parang sa pag tayo ay nag-online banking o kaya ho yung mga online shopping natin like famous platforms bagitin ko na ho, hindi naman sa plugging yung mga Lazada wallets natin, Shopee wallets natin. Yung mga online payment platforms natin like ang mga madalas na ginagamit ho ay ang GCash or ang PayMaya, yung Dragon Pay. Lahat po sila ay may e-wallet. Ibig sabihin nun, doon ho na-i-store yung credits ho natin na pag either we cash in doon sa mga e-wallets ho natin, tapos nagkakaroon ng credit na nagagamit ho natin ngayon to purchase various things. Whether it's doon sa shopping platform na yon o kaya naman ho doon sa mga bills payment, yun ho ang e-wallet. Ang auto-debit feature naman ho ng mga e-wallet is pag may e-wallet ho kayo at nakakonekta ho do sa mga, for example ho, sa pagbabayad ho natin ng mga utilities natin, katulad ng ilaw, tubig, kuryente, may mga link ho yan do sa mga either sa Meralco, do sa MWSS ho natin. Tapos ho, automatically at a certain date in a month, nag-auto-debit ho siya kasi nakalink ho yung auto-debit. Ay, naka-on yung auto-debit feature doon sa nakalink na accounts ng mga payment platforms na to. Siguro para mas madali nila maintindihan. Halimbawa po, kahit wala kayong online, kumuha kayo halimbawa ng, ang kapareho niyan, kotse, tapos sa bangko, pina-auto-debit nyo yung bayad monthly nung payment nung car loan, automatiko na pong nagbabawas ng hindi nyo alam, 'di ba? Doon sa bangko. Dito sa e-wallet, merong mga halimbawa yung binanggit nyo po kanina, Meralco, meron sa kanilang platform, online platform na pwedeng auto-debit din. At ito po yung sinasuggest ninyo, maging sa iba pang mga shopping apps or sabihin na nating mga e-wallets, ito po yung sinasuggest ninyo na alisin nga po yung auto-debit para maiwasan yung mga online scams. Pero is this possible, sir? Una ho, lagyan ho natin ng konteksto. Ang sinasuggest ng DICT is mag-auto-debit ho tayo doon sa mga authenticated, legitimized platforms po, pagkatulad ho ng Meralco. Ang sinasuggest ho namin ay i-ano nyo muna ho, i-reset nyo, tapos i-reapply nyo huli doon sa mga legitimate at saka yung mga verified na tinatawag natin dyan yung mga verified platforms. So, katulad ho ng, yung mga public utilities natin. Kasi minsan hindi natin malayan pag nakiklik tayo ng account, nakiklik tayo ng link, meron siyang, sa sobrang dami ng fine print, hindi nyo alam, nilink nyo na pala yung auto-debit feature. For example, yung mga streaming platforms natin, whether it's a movie streaming platform or yung mga specialized streaming platform, hindi nyo alam na nakakabit na pala doon sa e-wallet nyo yung auto-debit feature nyo. Yung iba naman ho kasi, yung mga pag may kiniklik tayo, may pinapadala mga text messages, may mga auto-click link. Sa gusto nyo makarating sa dulo, hindi nyo alam na nag-a-agree na pala kayo na i-link yung auto-debit, na-on yung auto-debit features na nakalink doon sa mga hindi kaaya-aya or hindi naman verified na mga payment platforms po. So, ang suggestion nyo lamang po ay okay lang mag-auto-debit sa mga e-wallets as long as legit yung platforms, pero kailangan munang i-check alin doon ang mga legit na platforms. Opo. Tama kasi po. Tama po. Kasi pagdating a classic example would be when you do your transactions with iOS or yung Play Store, Google Play Store or yung nakalagay ho doon ano yung mga verified accounts, ano yung mga legitimate platforms. Tapos naman nagbibigay sila ng warning if you were clicking an unverified account na are you willing to take the risk. Ganun lang ho ang sinasuggest natin na yung mga verified accounts para maiwasan po yung mga online scamming na yan. So halimbawa ngayon, kung merong auto-debit po na nakakabit sa mga shopping apps na legit naman and even do sa mga e-wallets na legit naman, hindi nyo na po sinasuggest na alisin nila yun doon kasi nga legit platforms naman po ito.
Opo, pero it's best practice also to parang i-reset lang ho natin para ma-verify natin isa-isa kasi baka hindi natin nakikita ano na yung mga nakalink do sa account natin eh. So just reset it, yung reset feature niya, tapos individually click on yung mga talagang gusto nyo na i-link yung auto-debit feature nyo. Stemming pa rin po ito sa mga hindi mamatay-matay na panggogoyo online. Oo, kasi ho, lumalaganap, sabi ko nga ho, ang crimes ho natin today are mostly perpetuated now to online means, whether it's scams or yung mga financial frauds ho natin. Lahat ho sila, ang ginagamit na platform yung online na. So ayun, at least malinaw na ngayon kasi ang unang balita na natanggap po namin, akala ang suggestion ng DICT ay alisin ang auto-debit sa mga e-wallet platforms. Ngayon pala, if it's legit, it's okay, pero ang suggestion nyo pa rin is to unlink it muna at saka po mag-reapply for auto-debit na madali lang naman gawin para lang sure, no, just to make sure na hindi mapapasukan ng mga online scamming yung kanilang auto-debit or kung anuman platform po ang gamit nila. Tama po, DJ Chacha. Gano'n po ba? Sige po. Question, kapag naka-auto-debit ka dito sa mga e-wallets at iba pang shopping apps na platform, gaano ba kadalas dapat? Kasi di ba ang pagpapalit ng password, halimbawa sa mga social media accounts, ang sinasuggest dapat daw at least 3 to 6 months, usually nagpapalit ka ng mga passwords dyan. Dito sa auto-debit, dapat po ba may mga moments din na mga ilang buwan, after every 3 months ba, ina-unlink mo muna dun sa mga e-wallets, tapos saka ililink mo ulit for safety reasons? Tama po, DJ Chacha. Again, basing on international best practices, so gagaya ng paglilink ng password, it's also best practice that you check on your auto-debit features or yung mga linked accounts nyo every 3 to 6 months. So, kasi again, a lot of phishing sites or a lot of phishing links would automatically click on your auto-debit feature na hindi ho nyo namamalayan. Kaya isa ho rin yun sa mga pinapaalalahan na natin yung mga kababayan natin na huwag basta-basta magkiklik ng mga link na pinapadala sa inyo or either through text or various messaging platforms po. At speaking of phishing, meron pong bagong babala sa isang phishing attack para sa publiko. Opo. Ano po ito? Itong Cybercrime Investigation and Coordinating Center na binibigay nilang babala dun sa nangyari ng mga phishing noon. Anong kinaibahan po nito? Oh, it's the same thing. It's the CICC po is an attached agency of the ICT. Sila naman ho ang coordinating council natin pagdating ho sa mga cybercrime attacks ho na nangyayari sa atin. So, nagbibigay rin ho sila ng babala since this phishing also leads to scamming which constitutes cybercrime po. They echo the same warnings issued by the ICT po. Pagdating ho dito sa mga phishing activities attacks na to that leads to online scams po. Oo. Ito po bang mga phishing attacks ngayon ay nabawasan na kahit papaano dahil po sa online SIM registration? Actually ho, to be honest, meron hong dahil ongoing pa ho ang online SIM registration act natin, marami ho ang parang nagkaroon ho ng uptick or parang mas dumalas yung pagkakaroon ng mga online phishing at saka yung mga scamming activities ho natin dahil ho ang piniprevent ho talaga ng SIM card Registration Act is yung anonymity aspect ng scams dahil ho palapit na at puputulin na ho yung mga numbers eventually pag na fully implement ho ang SIM card Registration Act sinasamantala na ho na yung natitirang panahon nila na makapag-scam sila using anonymity dito itong mga scammers natin. Bago ko po ibigay kay Manong Ted tungkol po dun sa mga kaliwat ka ng hacking pa rin na nangyari po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sir, last na lang, nakarating na po ba sa inyo yung balita? Kasi nagbabasa ako online. Bukod sa mga text messages, online scams, talamak din daw po ngayon yung yung pagtatawag. Mas marami daw po ngayon yung tumatawag sa numbers at sa scam. Kumbaga, unknown numbers tatawag sa isang tao. Dati kasi on a daily basis, mga text ang natatanggap natin 3 o 4. Ngayon daw sir, tawag na po ang natatanggap doon sa mga tao na hindi naman nila kakilala. Nakarating na po ba sa inyo yung impormasyon na yan? Parati ho tayo nating minomonitor at may mga nakakarating ho sa atin ng mga reports na ganyan, DJ Chacha. Gusto natin ho ipaalam na ang original ho talaga na
platform ng pang-scam ay pagtawag, tapos naging text, tapos naging yung mga over-the-top services like yung mga various messaging platforms natin. Para ngayon nag-revert lang po sila. They're trying to mix it up kasi nga konti na lang nalalabi nilang panahon upon the expiration of the extension of the SIM Card Registration Act. Tapos konti na magkakaroon na ng attribution Ibig sabihin, yung number na yon malalaman na kung kanino naka-register. So we would guess there would be a scale up and an increase in the numbers of scamming activities talaga ngayon. So it's best pa rin if someone's calling you na hindi ka kilala, wag muna pong sagutin. Lalo na right now as it stands, hindi pa rin tayo magkaroon ng attribution when it comes to the numbers that are calling us or texting us because nga hindi pa fully implemented the SIM Card Registration Act. Okay, latag lang natin tong issue tungkol dito sa e-wallet po, ASEC, ng medyo mas para mas maintindihan natin. Ano ba itong pinapanawagan ng DICT doon sa mga may e-wallet na mag-disconnect muna dito sa mga auto-debit na ito o yung mismong operator kumbaga ng e-wallets ang sila na ang magkusa na mag-disconnect and reset? Manong Ted, una-una wala tayong saklaw do sa mga operators ng mga payment platforms na to at saka do sa mga nakalink na accounts. Ang panawagan natin ay nakatuon talaga sa publiko na gumagamit ng e-wallet sa mag-unlink at i-click lang or i-link lang yung account nila doon sa mga verified po na mga payment platforms for yung mga bills payments nila or other needs po nila. Pero ang consequence nun, pag ikaw naman yung operator, ikaw naman yung operator ng linked account na yun, mawawalan ka naman ng mga clients, mawawalan ka naman ng mga tumatangkilik sa inyo kung hindi naman naka-verified yung account nyo. So it would force you really to apply for and apply the standards of best practices para naman matangkilik yung mga links nyo at saka yung mga accounts nyo po. Opo, kasi dito sa balita, sabi the DICT now plans to talk to e-wallet platforms to remove all auto payment functions. So users can again link their account but this time only to legitimate apps. Opo. Baka lang na misquote ang isa sa amin sa mga executives kasi again, we're not advocating that they remove totally the functionality of auto debit kasi siya convenience naman talaga siya Manong Ted na magkaroon tayo ng auto debit. We only advocate that we link on accounts that are verified and are legitimate accounts po. Okay, yun lang ang problema dyan. Medyo tricky ako, hindi kasi ako techie, pero ako dito pagpatingin ko, parang tricky ito Diba? So kung meron kang legit, paano ka naman madadala doon sa illegitimate? Paano po? Manong Ted, gaya nung binabanggit natin kanina, yung mga online scam activities po, ang ginagamit nila na pamamaraan, yung pagsisend ng mga messages, pagsisend ng mga links either through text, either through various over-the-top services, katulad ng mga messaging platforms natin na hindi yung text messaging. Tapos or either doon sa mga emails natin. Tapos pag clinic nyo yun, yung mga links na yun, dadalhin kayo sa isa site na hindi nyo namamalayan, nakakapag-link na pala kayo doon sa, lalo na para sa mga kababayan natin when they ask for your e-wallet accounts, at saka magpapadala sila ng mga OTP, nililink na nila yung accounts nila doon sa link na yun. Pero dapat po, wala na nga sa text kasi nga because of the SIM Registration Act, di ba? Dapat Manong Ted, it would prevent. Actually, ang piniprevent naman talaga ng SIM Card Registration Act natin is mabawasan tong mga scam activities na to through yung tiyatawag natin dyan is attribution. Makikilala na natin ngayon kung sino nagpadala sa atin ng text or tumatawag sa atin. Kasi nga, kailangan bawat numero rehistrado sa isang particular na tao or judicial entity which is a corporation po. Okay. Sige po. So sir, ito lang pong ito ngayon, meron ba kayong development dito po sa PhilHealth? Ano na po ang latest dito na pag-aaral po ng DICT? Gaano talaga karami na mga impormasyon o data na nakuha sa mga empleyado, ilang empleyado ng PhilHealth at ilang pong miyembro kaya?
Pagdating ho sa specific number, Manong Ted, kailangan ho nating we refer ho to PhilHealth. Let's remember that the role of the DICT is only technical assistance. Kami ho ang mga first aid responders. So the reach of the damage, although we have an idea po, we leave it up to PhilHealth to disclose po. Pero gaya ho na nabanggit nila sa Senado, I think it's significant enough that they are considering to really overhaul the data gathering system yun nila, at saka talagang ulitin yung pag-gather ng data ng mga members ho nila. Opo. Sa Philippine Statistics Authority, sir, kumusta po ang inyong investigasyon dito? Sa PSA ho, medyo na lang ho kami, wrapping up na lang ho yung investigasyon natin sa PSA to see yung mga vulnerabilities ho nila at itest ho ulit kung na-remediate na or parang natugunan na ho yung mga nakita nating vulnerabilities do sa system nila. Again, medyo limited lang naman daw ho yung nakuha data. But it's still again, we were pointing out during our previous interview, Manong Ted, na kahit isang data lang ho ang ma-breach or makuha, it's still significant enough that we should protect the system para ho hindi na maulit to. Okay, sige po. So sir, salamat po na marami sa inyo pong panahon at kami po ay inyong kaugnayan dito ho sa napaka-importanteng isyong ito para po sa kapakanan po ng ating mga kababayan, sir. Naku, Manong Ted, kami ho dapat magpasalamat sa DICT sa pagbibigay nyo ng pagkakataon na liwanagin ang mga issues at magbigay ho ng konting mga paalala sa ating mga kababayan paano ho maiwasan yung mga online scamming na to. Lalo na ho, sabi ko nga, patapos pa lang ang SIM Card Registration Act. Maraming salamat po sa inyong programa, Manong Ted. Thank you. Thank you po. Salamat na marami. Si ASEC Renato Paraiso, ang spokesperson po ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.